mga panahong wala raw operasyon ng sindikato ng droga na kinakaaniban tong si Cristina Serio, Maria Cristina Serio ay tuku daw ang pinagtuunan nito ng pansin ayon sa mga otoridad. Para sa karagdagang detalye sa balitang yan, may live report sa Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Sa mga statement na nakuha ng National Bureau of Investigation mula sa mga kapitbahay ng itinuturong recruiter ni Mary Jane Veloso na si Cristina Serio, lumalabas na noong taong 2011 matapos na uminit ang recruitment ito sa kanilang lugar sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Makaraang makuli si Mary Jane Veloso sa Yogyakarta, Indonesia. Nagbago umano si Serio ng racket at itinuon ang kanyang operasyon sa pagbili ng mga tuko. Ayon sa NBI mismong mga kapitbahay ni Serio, ang nakatuklas sa biglaang pagbili nito ng bulto-bultong tuko. Sa history ng mga sites na sinerch niya sa internet gamit ang computer ng mga kapitbahay, napag-alaman ng NBI na puro site ng mga tuko ang malimit na pinupuntahan noon ni Serio, kung saan rumihistro mga imahe ng mga tuko na binubuksan ng katawan at nilalagyan ng illegal na droga. Ayon sa NBI, Jiggy, positibong nakapagsara raw ng deal noon si Serio, pero kailangan pa nilang kumalat ng mga ebidensya para lalong mapatunayang tulay ang mga bagong impormasyon na ito. Si Serio, na nagpakilalang property consultant ng ilang malalaking property developer firms, ay itinatwa ng mga kumpanyang una na niyang sinabing affiliated siya. Sa dokumentong ipinadala sa NBI ng mga kumpanyang ito, sinabi nilang hindi nila naging empleyado si Serio. Sa pareham sa kanya noon, ni Serio, na kaya sa labas-masok ng bansa ay dahil sa mga business trip bilang isang property consultant. Hindi rin tugma mga nauna ng statement ni Serio ukol sa kanyang mga foreign trip ang inilabas na flight record ng Bureau of Immigration. Samantala, Jiggy, kanina, isinimiti na sa DOJ ni Michael, asawa ni Mary Jane, ang kanyang pangsalaysay para lalo pang patibayan ang claim ng De Veloso na sila ay direkta noong kinausap ni Serio at ng live-in partner niya si tao para i-recruit patungong Malaysia at unay Indonesia. Jiggy. At Emil, maaring may katotohanan din yung binabanggit nung NBI talaga kasi dumating talaga yung pagkakataon na yung grupo ng mga drug mule, yung hindi lang drug mule, yung mga recruiter dyan sa Bataan at Timonan, iba't ibang parte dito sa Luzon, talagang naghahanap ng tuko. Yung iba, sinasabi nila, pinibenta nila bilang mga yung gagamiting gamot sa ibang bansa. Pero ito'y bagong detalye na nalaman mo na yung pala binubuksan yung katawan. Kaya ganun na lamang, dumating talaga yung panahon, ganun na lamang ang paghanap nila sa tuko hanggat makakabili sila sa kahit magkanong halaga, Emil. Kung maalala mo, Jiggy, taong 2010 hanggang 2011 nang magsimula tayong gumawa ng mga istorya at mga expose ukol dito sa mga tuko na ito na nasasabat ng DENR pa noon. Hindi pa pumapasok ang PNP, ang CIDG o maging itong NBI. Pero kinalaunan, Jiggy, matapos ang 2011, sa kanila ng unti-unting pagpasok sa mga kaso ng pagkakasabat ng mga tuko na iyan, lumabas nga na ginagamit sila ng mga sindikatong sangkot sa illegal na droga dahil nga ang sinasabi, batay na rin sa pinaka-latest na pareham natin dito sa National Bureau of Investigation, ay ginagamit na siya para pagsuotan ng illegal na droga at maipuslit ito ng libre palabas ng Pilipinas. Ganito na yung opinion na naging tinuturing na ngayong fact ng National Bureau of Investigation. Kanya nga lamang, Jiggy, kulang na kulang lamang sila sa mga dokumento, papeles at ilang testigo na maaari magbigay ng mga statement sa kanila na itong grupo nga ni Serio ay nag-shift mula sa human trafficking, nag-shift dito sa trading na kinasasangkutan ng mga tuko kung saan nila sinusuot yung mga ipinagbabawal na droga para maipuslit palabas ng bansa. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.